tayo mga kapatid bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang susing talata po ay matatagpuan sa Exodus 12. Exodus chapter 12 verse 2. Yan ko po sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang ganda na salita. Ngayon po mga kapatid, handa na ba tayo? Handa na po ba ang ating puso at isipan para makinig ng salita ng Diyos? At ngayon po, muli dadalhin ko sa ating pastor, ang manggagawa, Pastor Romel Armel. May kumparan tunay, Pastor M.W. Godwin Manguet. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Amen. Kayo po magpatuloy na magbigay ng kaulungan sa makikinig at sa magsasalita. Kayo patuloy na makita, hindi ang aming kaalaman, kundi ang iyong kaalaman na pinagkakaloob sa bawat isa. Ito po ang aming sa pagdalangin. Pagod pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpak po natin, Lord. Okay, mag-announcement po muna ko. BCMC prayer meeting po natin every Wednesday 6:30 ng gabi ay hindi nadaos nung Merkulis na dalawa dahil 24, December 24 at January 31. Kaya danger naman kung sabi nga magpuputukan dyan iba yung paputok na yun. Konti lang nasabugan pero karamihan baktay. Ngayon ay sa Miyerkules po ay tuloy na po ang inyong pong speaker, ang inyong lingkod, pagkawala ko, si Sister Merla, nakaya na si Sister Merla ng kanyang alata, ng kanyang pagbubuhay-bulayan. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang arawan. Meron po ba? January. Happy birthday! Ano pangalan niya, ano? 26. Sis Lodi. 26. Ikaw, birthday mo? January? Happy birthday to you. Okay. Anong araw ba yun? Matapagsana ng linggo, no? Para makating tayo ng sinabuan. Ayun, okay. Yung paborito kasi namin gusto every sinabawan. Maasim, may gulay. Pwedeng manok yan, baboy, isda. Pwede na yung mga sister. Mura lang yun. Birthday ni? 27, January 27 si... Ang pangalan ko? Yan ng hito, na masarap. Happy birthday to you. Eh, masarap yung hito. Palampakan natin ating music ministry. Kahit si Sister Merla saka si Sister Vilma, sobrang na. Nasaan ka pa? Pagdating pa ng Sister Kidia, lalong gagawin yung music ministry natin. Pag sumama pa yun sa inyo. Ang BCMC Amin Mission Service ay tunay po ang pagkaniloob ng Diyos ay hindi na matitigil. Kahit sabihin ng iba na ako lang ang may gusto magkaroon ng Amin Mission Church, kaya pinipilit ko. Kasi pagka gusto ko makayaw ng Diyos, hindi na magtatakong sila. Bilingin lote, ayun magpapagawa na naman po inyong lingkod sa mga akisi o disayis. Mapopulpit yung itsura na pwede na magdaos talaga ng regular. No? Pwede natin kung pangmaga yung regular na gawain doon, ng Sunday o hapon. Panalangin po natin, meron naman ng mga pamilyang miyembro na kakasya doon. Pwede po natin ibabisa kung doon naaabutan, pwede naman na doon tayo mag-service. Nag-usap kami ni Pastor Emre na kinakailangan ng ating church ay magkaroon ng plano. Ano gagawin natin sa mga susunod na buwan, sa mga panahon. Kaya mamaya po ay meron po tayong meeting. Sa lahat ng gusto maki-meeting para magpapagkanuhan po natin yung 1-year planning. Ano bang dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng calendar of activities. Yung mga Sunday school service, ano ba yung dapat na ito? So, ang suggestion mo po dito ay sa Sunday school service natin, pangungunahan ni Sister Sonia ay yung doctrine, teaching, doctrine. Ang ituturo natin dito ay yung kaligtasan,
paano maliligtas, yung bautismo, ano ba yun, ilang ba yun, yung tatlong persona ng Panginoong Jesucristo, yan pag-aaralan natin kasi mahalaga yan dahil yan ang pinag-uusapan at hanggang ngayon mayroong isang kapatid na hindi makatulog patungkol sa doktrina. Diba? Ang kaibahan ng born again Christian at na Catholic, yan. Mag-aaral tayo ng world religion, ang kaibahan ng mga relihiyon, ang relihiyong Islam, ang relihiyong Christian. Tapos sa dulo nito yung the best religion. Ang religion ay ang religion ng Diyos yung danisay. Siya yung nagtatanong, siya yung nag-ahari doon, siya ang hari doon at tayo ay pinaghaharian. So yun po, marami pa tayong pwede pag-usapan after meeting. Siguro marami kumain, pwede pag-meetingin yan. Pwede tayo mag-online meeting. Kung meron kayong mga tanong, suggestion tungkol doon sa ating planning, gagawin dito sa church, open naman po yan, open. Wala pong i-disapprove, lahat approve. Kaya lang, ipa-priority natin, siyempre yung first priority, second and third. Sa Biblia ay binabanggit ang unang buwan ng taon. Binabanggit, ano? Binasa. Sa susunod na buwan ay titingnan natin kung binanggit din doon yung ikalawang buwan. February. Sapagkat dyan sa Exodus 12, verse 2, doon nagsimula na magkaroon ng unang buwan ng taon. Ang unang buwan ng taon. Dahil noon ay iba yung sinasabing panahon, after death o before death, o before AD, Domini, o whatever na mga panahon na binabanggit. Dito sa Exodus ay binanggit ng unang buwan. Ano po ang ating nararamdaman kapag sumasamit na ang unang buwan ng taon? Ito yung Enero. Meron bang, napag-aaralan kanina, di ba, napag-usapan, napag-siran, meron bang dapat baguhin sa atin, sa iyo, sa atin? Pag umira ng sa amin, walang dapat baguhin, sa pastor, meron. Maliligaw tayo. Ligaw na yun, pagka ganon. Dito in general, sa Bible, ay meron tayong dapat baguhin, yung dating buhay natin, ay dapat mas umangat ng kahit konti. At paano? Meron pag-aaral. Nasa katawan mo. Ikaw rin ang hari na sarili mo, ikaw na susunod, pero dapat lahat ng ginagawa mo nakakonsulta sa Diyos na siya mag-a-approve ng iyong pangarap. Kailangan meron kang pangarap, meron kang aksyon, paano mo matutupad ang iyong pangarap. Ano ba yung dapat mong baguhin sa nakaraang taon? Number 1, ang kakapusan mo ng pera, kakapusan mo ng buhay, kakapusan mo sa pagkain, kakapusan mo, medyo kasalat ka. May solusyon yan. Paano mo susolusyonan yan? Number 1, kailangan matagdagan ng income. Minsan may nag-o-offer sa atin, tayo naman, hindi natin kilala yung tao, hindi natin siya kung ano. Kailangan mong dagdagan, magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Pwedeng sa bahay, ayaw mong mag-ahente. Ayaw mo eh. Pero yung mga ahente, hindi kita. Diba? Medyo hindi sila kinakapos, magtyaga ka lang. Kasi kung doon ka tinutulak, ayaw mo mahirap eh, mahirap mag-ahente. Mahirap magtinda. Pero pwede kang magtinda sa tabi ng kalsada. Diba maraming tindahan yan, kahit na kung ano rin dinispeto. May saging, may manok, may rupa, may kung ano nung dinispeto na sa kalsada. May palamig doon na wala namang lasa. O diba? O meron doon palamig na mainit. Pero ano, nabibili. Meron doon mainit na malamig. Yung mga lugaw na malamig. Marami na kaya mo namang gawin. Pero ayaw mong gawin. Pero kapag ginawa mo, dapat sa bagong taon ito, sa unang buwan na ito, sabi nga, magbago na tayo para naman madagdagan ang income natin. Kung dati ayaw nating gawin, noong 2025, ayaw nating gumising ng maaga para maghanap ng mababayang sale na kamatis na
mabulok-bulok kamatis eh, pero nabibenta pa rin ng mahal. Diba? Eh, pwede mo nang gawin. Maraming pwede pagkakitaan pinapaisip ng Diyos sa amin ni Pastor Henry. Paano ba kami makakaroon ng karagdagang income? Pinakita sa kanya nilo. Pinapaisip na, sige, tingnan mo, tulungan mo yung mga nagtitinda rin na nagpo-post. Popos niya, yung post, kakusapin niya yung may-ari nung nagtitinda. O hanggang pag nagkabintahan, meron siya. Ganun lang, simple. Imagine, pero meron na kami mga income, pero kailangan pa rin namin dagdagan ng aming income sapagkat pag dumadaan na sa palad mo yung salabik, dumadaan na pa. January. Bakit sa mga nagdaang taon ay minsan pinatatanda ng Diyos yung mukha mo? Bakit? Dahil sa problema. Dahil sinusubukan. At bakit minsan naman ay pinababata? Kasi masaya ka. Hindi mo alintana ang problema. Bakit ka masaya? Kasi may pera ka. Ba't tumatanda yung siya mo? Wala kang pera eh. Di ba? Kaya ngayon may sakit, sabihin ko man ito, napakagaling, instant isang inom mo lang, malakas ka na. Kasi walang pera eh. Binigyan ko sandaan, biglas sumit na, lumakas. O isandaan na yung gamot niya. Di pa siya nakainom ng gamot mo na, lumakas na siya. Kaya ngayon ang problema, bakit wala kang laking pera? Maasa sa anak ng doktor, anak ng konduktor, anak ng mandoktor, gano'n. Na pagka hindi ka nabigyan, galit ka. Meron mga taong matatanda na naghahanap buhay at sila takbuhan ng kanilang mga apo. Eh, anong gagawin mo eh? Dito kami. May porpis ka na, di ba? May sweldo ka. Wala kang ginagawa. O tongit-tongit pa nga, ayaw lang pakita kay pastor eh. O di ba, may pakungga-pungga pa ng birdo sa gilid-gilid eh. O edi, ipuhunan mo, ano ang maganda itinda? Kahit naman kailangan magkaroon ka ng kaisipan ngayong 2026 na maging negosyante. Kasi nasa pagninegosyo talaga ang pagyaman. And then number 1, lahat ng pastor, pinasok ko rin, lahat ng trabaho, wala po, pinasok ko na eh. Inulit ko lang ito kanina, no? Ba't hindi pa ako ma-asenso? Kasi may kulang. Nakakalimutan natin ang Diyos. Ano nakakalimutan natin sa Diyos? Lingulin ko na, sisimba kami, di mag-iilog at tinitingnan ng Jesus. Nakalimutan mong ibigay ng buong buhay yung best mo sa buhay. Kasi mahirap pa rin na sinabi ng Diyos sa Malakias na subukan mong bigayan para ibusan ng Diyos ang durong awa ng langit at ibusan mo sa ganang pagpapala. At kapag hindi mo yung ginawa, ninanakawan ng Diyos, darating sa inyong salot. Anong number ng salot sa buhay ng Kristiyano ngayon? Ang number ng salot ay hindi lang sakit. Kasi may sakit, kung may pera, pati kaya pagalingin. Ang number ng salot ngayon, laging walang lamang pera ng buka. Yun ang salot. Yun ang satanas. Tama ba yun? Nagkaroon ng naman, konti. Naglakad ka na lang, papunta simbahan. Hindi ka na naging masaya, lagay mo rito. Ganyan ako nun. Ginaya ko ni Pastor Ray, naglalakad kami mula ako sa gaman. Yung papero ko, kaya pinamimiriyan ako, naglalagay. Kasi pag ginawa mo yun, bigla, kumita ka ng 20 mil kapatid. Nakakalimutan ng Diyos. Dapat 2,000 ilalagay mo rito eh. Okay, tatest mo kay Pastor eh. Pwede mo hatiin eh. Nakakalimutan mo, masaya ka. Ilang araw lang, tulala kasi isang taon. At di makakain. Kasi alahan ng pera. Ubos na. Pero yung ibang kapatid, kapag ka talaga nagkapera, kumita 50, lalagay dyan 5,000. Abay, lagi na lang siya nagkaroon, may pera siya. Pero, bibigay ko pa ba akong 10, 20, lukot na lukot eh. Kaya laging 20 lang ang pera mo. Ganun kapatid ang kulang ngayon, unahin ng Diyos sa taong 2026, huwag mo nga nakawan. 10%.
Lagay mo dyan. Ay, bigyan mo ni Pasko. Pinili ko sa iyo kapatid. Bago mag 2027, maundat ang buhay mo para pangalan. Subukin ninyo! Ngayon 2026, kung 2025, hindi nyo na kayang subukin, ang daming salapin dumaan sa palad mo. Nandiyan pagawa ka, bili ka ng kung ano-ano, nakalimutan mo Diyos, igaganon na muna. Tapos pagting mo, sila ang pera. Subukin nyo. Subukin nyo ang mawawala. Magkakaroon pa kayo. Dahil yun ang hiwaga ng Diyos. January 2026, bagong buhay, bagong pag-asa, babaguhin ang buhay. Kung dati-dati, minom ka ng konti-container, ngayon konti naman, hindi na konti-konti. Kung dati-dati, nagsusugal ka, araw-araw, ngayon, misa naman sa linggo. Ganun ba yun? Dapat wala na yun. Dapat babaguhin na natin lahat. Kung dati-dati, nagmumura ka pa. Kung dati-dati ay lagi kang magagalitin. Meron daw Kristiyano hindi maiwasan dami nagagalit. Kaya pag nagagalit, high blood. Liquidation pa lang mataas ang dugo mo. Liquidation mo. Kailangan mong uminom ng yung uminom ng high blood. Ako, ang diyak ko, ang Lodipin eh. Bigla, 140 ako. Pag inom ko nung ang Lodipin, sabay inom ko ng aking herbal. 120, sarap kakakin na kumain nito. Kaya, baguhin natin ang buhay natin, mga kapatid. Ngayon, 2026 ay number 1, unahin natin. Kahit sa pagkaling yung pera na yan, kita mo yan sa iyo yan. Pero ang 10% niya na hindi sa iyo. Tandaan natin, hindi ating yung 10%. At pag binigay mo ang 10% sa Diyos, wala ka pang binibigay sa Diyos. Subukan mo pa rin sa bigyan yung kanyang gawain, yung naghihirap ng kapatid, tulungan mo, bigyan. At ang Diyos ay gumagawa. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, hindi kanya pababayang magkaroon ng salot na laging walang pera. At lalakas ka sa mga pagsubok. Kasi yung sakit karamdaman hindi pwedeng mawala. Kahit na anong pag-aaral natin in Jesus, may tinipura magkakasakit. Pero, malalang ng Diyos yan, talagang para hindi na magkasakit at himali. Talaga sa doktor, kapatid, aminin natin, walang himala. Halos karamihan na mamatay talaga sa doktor, patay. Kaya ngayon matitigas ang ulong pasaway, kaya nabuhay, sinisingit ni herbal. Talaga doon sa herbal may himala. Kahit ano herbal mo, wala mo kontrahin yan eh, si Diyos ang gumawa niyan eh. Kasi pagdating sa doktor talaga, hindi pwedeng hindi ka babalik sa kanya. Lagi. Alam nila yun. Kaya lang, noong taong 1905, itong hango ng Isunod Perto nito ay itong kinuha sa Biblia 1905. Wala pang Iglesia ni Cristo noon na si Manalo ang susunod. Si Felix Manalo noon ay pastor ng United Methodist Church. 1905, walang doktor noon. Puro herbal. Pero umaabot sila ng 100 years of age. Malalakas. Pero nung magkaroon ng doktor, patay na. Pag nagbahin ka sa pandemic, susunugin ka, buhay. Magbago na tayo mga kapatid. Kung hindi ka pa umaasenso, baguhin mo ang takbo ng iyong kapalaran. Ikaw naman pala gumagawa ng kapalaran mo, hindi Diyos na tinakdang yan ang buhay mo, hindi. Ang Diyos nilagay na lahat ng kayamanan sa iyo. Sinabi lang niya, nagagalaw ka, hindi pwedeng dadalhin sa iyo kayamanan. Kukunin mo doon, na-apply ka. Paano ka magkakaroon ng sweldo? Mag-apply ka. Marami nangangailangan ng kasambahay ngayon, no age limit. Kahit 65 ka, ituturin ka pang nanay, tatay, ng mga tatanggap sa iyo. Libre pagkain. May sweldo. Kaya ngayon mag-aasawa, alang-hanap buhay, matalimi anak ni kapatid at siya. Nag-apply ng caretaker ng bahay. Libre pagkain, sila pamilya na. O may sweldo ka. Yun ang buhay. Siyempre. Kaya yung maalis ka ng buhay,
maliligaw. Ano? Sa inyo, sa totoo lang, kung malapit nga tayo kay Sara Duterte, nangangailangan pa siya ngayon ng mga caretaker ng mga bahay na napakarami sa buong Pilipinas. Africa, ito lang. Meron dito sa San Leonardo. Hindi natin alam yun. Kapatid, maraming trabaho na pwedeng pasukan. Huwag ka lang mamimili. Di ba? Marami. Ngayon, pag lalaki, sweldo mo, malit ang sweldo mo sa pitkatrabuhan mo, baka nakikita mo, di kung may extra miles ka pa ng mga ilang oras, di maglako-lako ka ng pwede mong ginako, may mga consignment dyan. Ha? Pwede mong sabihin kay Kunsihal Minan, pwede ko bang ilako yung tatlong t-shirt mo doon? Mga nagtatrabaho sa construction, sweldo nila mamaya. Totoo lang lahat ng pumunta sa construction pag pwede ng Biyernes lahat nakakabenta, ubos yung mga merienda, ubos yung mga pagkain. May nag-alok pa doon ng sapatos na bulok, nabibenta. Gusto mo bilhin ng contractor Hindi mo alam, crush ka pala ng laborer ko, kahit may edad ka na, crush ka niya. Kahit alam niyang bawal kang ibigin, dahil may asawa siya. Kaya malapit sa inyo na sa manhangaan ka. Huwag lang kayo magkakasama. Daming damit ko siya namin ang kung lahat tayo kukuha ng taksi 10, soli natin ng every 3 days, kung ano na benta, ibibigyan natin. Maraming makakakit na kapatid. Dinanas ko naman yun. Lahat ng trabaho pinasok. Ikaw ang masusunod kung anong landas ang nais mo. Marunong ka mag-drive. Tatakot ka. Ito marunong mag-drive ng motor, kaya mag-drive ng COVID. Daming nangangailangan driver dyan, tracking, laki na sweldo. Hindi ka makapalaw. Sa abroad. Magaling kang magmasahe ng simento. Maraming kang laking construction. Meron pang abroad. Napakaraming trabaho. Magaling kang maglaba. Sabi ko si Aling Nena, Aling Nena, baka minsan pwede ka naman sa akin magpapala. Galingan mo man. Para siya na lagi magpapala. Marami tayong skill, talent na binigay ng Diyos. Mahilig kang matulog. Skill ba yun? Oo. Hindi talaga ganun puyat Napagagawa puyat si kapatid Ako nga puyat. Minsan naantok ako din Kaya lahat ng hilig natin, pwedeng pagkakitaan. Paano mo pinagkakitaan yung tulog? Kunwari tulog, kumikita. Ganun yan. Ganyan-ganyan ko siya namin na kumikita yan kahit natutulog. Ganun ang buhay. Ganyan nga si Mr. Bean mo, kahit nakaupo lang yan, kumikita yan. Kakapera yan. Ganun ang buhay. Ganun lang. Baguhin natin. Kailangan maging ganun tayo. At para maging ganun tayo, sa kanila, gagayahin natin sila. Ano bang sikreto mo kung si Hana, Sister Vilma, bakit lagi kang may pera? Maraming pera yung kapitbahay doon, di nagpapamigay ka, di pupunta naman. Di pakas ka niya. Pag ayaw ng inuman, inom ka lang, yari ka, papahin, bata ka. Ganon. Kung nais mong magkaroon ng sweldo, mag-apply ka kahit janitor, driver, at kung anong skill mo na kailangan sa kumpanya, katapatan sa kumpanya, katapatan sa Panginoon. Maging tapat ka. Pag naging amo mo si Naganyo, maging tapat ka. Pag nagpamigay ng pera yung si Pakwal, yung kalaban, pag sinahod mo yun, nakalaman doon, yari kang bata ka. Maging tapat po tayo. Hindi po masama na kung ano sino man ang politiko mo, mag-stick ka dyan. Kung sino man ang boss mo, tulungan mo. Sino ang Panginoon mo, ilapit mo rin sa Panginoon ng mga Panginoon ng Kristo. Kung nais mo ng mas malaking sahod, hanap ka ng big company, malakas ang kumpanya. Nung ako'y naghirap na ako, nakumatay bahay ko, nakusakyan ko, narubos. Sumabog na pelvis, sumahoy ako sa kanila. Dinalo ako ng pastor pinag-pray ako. Nung gumaling ako, kung sabi ko puma-apply ako ng security guard, sa big company, nakita ko, balinot taxi. Naging security guard ako.
Gusto ko maging konduktor. Naging konduktor ako. Ang hindi lang na to, pag hindi ako naging doktor, konduktor na. Talagang hanggang doon lang kaya. At mahirap maging doktor. Kung nais mong kumita, nabanggit ko ng lahat eh. Ngayong Enero, kapatid, gawin mo yan. Sa Thailand po pala, iba ang bakas doon. Sa Thailand, ang nag-aalaro doon ng bukid baka. Hindi ginulo. Walang desto ginulo. Ang mga nagtatrabaho doon, 12 anos, 13 anos. Yung mga nanay doon na 30 years old, 40 years old, kuya, binibigyan ng anak ng pera. At doon, piyesta ron, pag may kinasal na 13 anyos na pangasawa, matandang mayamang madaling mamatay. Piyesta yun. Hindi bawal doon eh. Batas nila ron, pwede ikasal doon ang babae, 15 anyos, pababa. Basta may parental consent. Sa lalaki, 18 pababa. Wala naghihirap. Pagdating ng 18 anyos, mayayaman. Kaya nga, doon, hindi uso rate doon. Walang issue ng rape, hindi alam rape doon kasi doon sila, open sexual sila doon. Pag ang lalaki doon tinitigan yung babae, nakasunadahan niya. Hinikilabuti yung babae, hihilahin siya, hindi alam rape. Kaya pag napunta ang brother Edwin ng Thailand, huwag kang titingin sa isang babaeng napakaganda. Naku, kikilabutan sa'yo, lalo't Pinoy ka, patay ka kay sister. Huwag kang pupunta ng Thailand. Kaso na, napipinto ako mapunta ko mga kapatid. Ibinuking na ako ng anak ko, kasama yung nanay niya. Ipatay ako. Hindi na kami magkabalikan, sana. Pag hindi kami nagkabalikan, di talaga mabuhay. Mayroon man yung magkabalikan, tapos ayaw pa rin. Ang magagawa doon, panalangin niyo mga kapatid. Huwag kayong maganda na pagdating ko rito, single pa rin. Masaya tayong lahat ng single. Diba? Pag double na, o di sasama ko na rito. Pastoral ninyo. Ganun eh. Kung pinaplano ng Diyos. Kaya nga, napakaganda ng buhay sa Thailand, ano? Dito, pag naghanap buhay ng bata, ikukulong yung magulang. Bawal. Doon walang issue naman rito, kaya magdamit sila doon. Talaga halos dito lahat eh. Wala, hindi inuusunod yan. At gabihin niya, naglalakad yan, hindi ano. Tapos, makadyos sila. Ang pagiging makadyos sila doon ay hindi conservative. Open sila doon. Yung nakikita niyo doon na mga halos luwa na lahat, naghahanap yun ng mapapangasawa na bubuhayin sila kasi naghihirap ng buhay nila. Ganun doon. Pagka doon ang suot medyo nakatago, ibig sabihin maayos ng buhay mo. Bali wala sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, dahil nakatago lahat, pinagnamasahan kung hindi pa nakakakita. Yun ang problema. Samantalang nung panahon na talaga, Eva, nung hindi pa nauso yung damit, magsawa ka raw, sabi ng Bible. Pero mauso damit, doon na nagsimula kasalanan. Parang manok na nagkakapulan. Habang nagmi-ministeryo kayo, maghanap buhay din kayo, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, sabi ni Pablo. At yun din ang gusto ng Diyos. Naghahanap buhay ka. Hala ka pa sa ministeryo, mag-ministeryo ka. Ano pwede mo maging ministeryo, kapatid? Pag Miyerkules, dapat nandiyan ka. Nag-aakay ka ng kahit isang kaluluwang maliligaw. Isang kaluluwang gusto mo mailapit sa Panginoon. At walang imposible sa Diyos. Napakabuti. At malalaman mo, at hingin mo sa Diyos yung tanda, yung kaalaman. Paano mo malalaman lahat ng mabuting bagay? At paano mo maiwasan lahat ng maling bagay? Paano mo malalaman ang tamang aral at ang maling aral? Paano mo iwawas yung maling aral? Huwag mo ipipilit. Dahil ang dapat masusunod sa tamang aral, ang Diyos. Hindi tayo. Robot na tayo ng Panginoon. Parang robot na kumikilos sa kalooban ng Diyos. Panahon na para lagi kang may tutupok. Kinuplata ng mga anak ko yung gagawa ng kwarto ko kasi kwarto ko yung bulok-bulok. Hindi pakyaw.
4,000 talaga tinitingnan ko yung gumagawa. Kahit gabi na, gumagawa. Nagdadalawang din po na siya. Hirap pala kumita ng pera. Merong mga tao ng lakad. Sigaw na sigaw. Bumibili ng coins, sirang washing machine, sirang TV, sirang aeroplano. Kumita lang. Kaya nila yun eh. Di ba? Sister Princessia, para kumita. Hanga ko sa mga taong ganun. Kaya ako eh, pag nagpahasa ng kutsilyo, nagpagawa ako ng ano, minubos. Dahil yung ginawa ko sa kanya, hindi ko alam, ang gila pala ng Diyos yun na pinadala sa akin. Midway. Paano ma-encounter ang anghel ng Diyos? Diba? Sabi dyan, patuloyin ninyo ang mga istanghero kasi hindi nyo alam, nakakapagpatuloy kayo ng anghel. Marami dumadaan dyan, istanghero. Huwag niyo pagkasa. Subukin nyo sila. Pero marami dumadaan din eh. Kaya, nagpa-deliver ako ng halod na, hindi rin siya deliver ng 25 pieces. Nangingin pagdagdag ng panggas. 40 pesos ang hingin pagdagdag ng panggas. Ginawa kong 90. Ganun lagi. Punuhan na rin yung sukli. Ako sayang yun. Pambili ko na sana ng itlog na pula yun. Kasal ng itlog na pula, sister. Pagka may kamatis, ano? May kamahal na kamatis. Ibili ka ng itlog na pula, 15. Sasaw-saw mo para makabili ka ng 1 pot na kamatis, 40 pesos. 55, may ulong ka na. Magdagdag ng kabuhayan, kapatid, para madagdagan ng ating buhay. Kaya, mga kapatid, awitin natin yung inaawit ko kanina, kapatid, maganda yun eh. Bago tayo mag-closing prayer. Mother J.R. Yung huli yung pinawit, maganda yun. So, pinaka-ano natin, background natin. Una, kung ikaw'y nalulungkot noong 2025 dahil hindi ka laging umaawit. Ngayon dapat lagi kang umawit sa Panginoon. Kaya aawitan tayo ng mga music ministry, sabayan natin. At huwag kayong mag-alala, nakita ko na. Yung ako gagawa. Ha? Simple. Lalabas dyan. Andito yung operation. Nakalabas kayo lahat. Hindi ko pa sinasabi kung ano talaga. Pinakita na ng Lord. At hindi mahal. Mura lang. Sagot ko na. Napakabuti ng Diyos. Sapagkat ngayong 2026 mag-meeting tayo. Pangungunahan tayo ng meeting ni Pastor Henry. Kakalendar natin. Lugagan natin sa February. Sa February meron tayong 14 Valentine's Day. Pwede tayo siguro magkaroon ng party. Meron akong pa-birthday. Mga sakali, enjoy resort ulit tayo. Kasi maganda ron. Pwede tayong gamitin doon. Pwede natin gamitin yung kanilang room doon sa 3,000 kasama lang 9 to 9. Napakamura. Katulad ng dati, pray natin yung handa natin, hindi mawawala yung nilagang buro, nilagang sitaw, buro. Yung kasi harap yun na. Sarap yun, kapatid. Okay? Hallelujah, Lord Jesus Christ. Kapatid, kung nalulungkot ka, meron kang gustong baguhin sa iyong buhay, ito na yung panahon para bumalaw ka. Hindi mo na kailangan tutukin, utusan na kumilos para madagdagan ang iyong income. Kapatid, umaya ka. Puntahan mo yung mga tao na alam mo na matutulungan ka na mga pagbibigay sa ilang additional income. Idalangin mo sa Panginoon para ikay kanyang pakinggan. Patuloy ka magtiwala na papaguhin ang
iglesia nito. Number one, isang bunin mo sa Diyos. In Jesus' mighty name, sa ngalan natin ng Espiritu Santo, tayo tayo mo pumingin malalangin. Nakita namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Narito po ang mga anak sa PCMC San Leonardo ay patuloy na lumalapit sa iyo nagsusumamo. Panginoon, baguhin mo ang aming buhay na kung dati-rati ng taong 2025, kami ay may kahirapan, may mga malaking pagsubok, Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, loobin mo na ngayong 2026, ang aming mga masasakiting kapatiran ay lalakas gagaling at malalayo sa mga sakit karamdaman. Sino pa may sakit karamdaman, Panginoon? Tulad ni Brother Rex, Panginoon, ay ilalapit namin sa iyong dulang, Panginoon. Kahabagan mo siya, Panginoon. Ang kanyang susunod na operasyon, Panginoon, sa pagpapatulo ng tubig, Panginoon, pinaglalaki namin na ito ay magiging matagumpay. Kahabagan mo po, Panginoon, ang kanyang asawa sa Chi, ang kanyang binan, si Musiana Mina, ang kanyang mga bayaw, hipag, ang kanyang magulang mga Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ipagsubok mo lamang upang kami magtagumpay isang maging mahal na katotoo na ang mga mangyari ay patuloy kami maglilingkod sa iyo. In Jesus' mighty name. Alam niyo, Panginoon, ang lahat ng pamag namin na malilitang income sa taong 2026, malalaking income, tatagdagan mo ka ng kabuhayan, habang matatagdagan ang trabaho, pero Panginoon, matatagdagan ang kalakasan, sapagkat makakain ang kailangan, maiinom ang kailangan, Panginoon. Pagpalayan, Panginoon, ang aming mga kababaihan, ingatan sa lahat ng uri ng mga pangalan ko pamangan. Pagpalayan ang mga mag-aaral, Panginoon. Pagpapalayan mo ang mga single, ang mga mag-asawa, Panginoon, patuloy na tumibay ang pag-asama. Alam niyo ang aming pastor Efren, Panginoon, patuloy mo siya magbigay ng karunungan, patuloy mo siya pagpalain sa kanyang buhay, gamitin niya ng patuloy sa mahabang panahon, hindi lamang sa PCMC San Leonardo, kundi sa mga lugar. Alam niyo na po siya namin ang Panginoon, habang sa kanyang buhay, patuloy mo siya ibigay sa amin, sa mahabang panahon, palamigin ang kanyang buhay, kaunlarin, Panginoon, patuloy siyang manukunan sa barangay, gano'n na lang ng JR, Panginoon, nagagamitin mo sa iglesia nito, maging sa malaki nito, Panginoon, yes, Panginoon, inaangkin namin ang iyong kalooban ng masusunod, Panginoon. Talagang bawat pamilya namin, Panginoon, pamilya del Moral Hernandez, Roge Family, Vergara, Tumalong, Santos, Dugan, Reyes, Gamboa, Garcia, Pangilinan, Tarara, Padrones, Navarti, Navarro, De Guzman, Laksamana, Lorenzo Alvarez, Siriaco, Doronio, Lastimosa, Kapag, Johnson, sa lahat ng pamilya, Panginoon, mga nanonood, Panginoon, sa gawa niyo na pagpalain mo sila. Ganon din, Panginoon, patuloy mong pagkalooban ng Maestro Juan Bautista, siksik, hindi ko maapaw, hipoy ng mapagpalang kamay, ipadama sa amin kung anong narapat namin gawin sa lalapit panahon ito, Panginoon. Tunay na dakila ka, Panginoon. Napakadakila mo sa aming buhay. Tunay ka, Panginoon, na napagpangailangan ng mga anak mo sa PCMC San Leonardo, ipagkakalong mo at ipinagkalong mo ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay, napakadakila ko, Panginoon. Lalabas kami mag-iwalay, Panginoon. Masama sa iglesia, Panginoon. Tagday yung dakilang biyaya at pagpapala, Panginoon. Walang galit, walang inggit, walang pag-iisip na masama, kundi puro pamibigay na ikaw ang susunod sa aming buhay. Hindi kami sarili, Panginoon. Patuloy na pagpapatawad sa bawat isa, patuloy na pagkalinga. Ito po aming sawag na langit. Mapulot ko sa naman, para kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil po natin tumayo, ako sa ating pagsunodin. At ngayon, tanggapin ninyo ang hindi maririg na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawan ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtungo sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayo, saan man kayo pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos sa Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa na gawin ninyong alaga ng lahat ng bansa ang mananatili tapat hanggang wakas
Ating pangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa ngalan ng Diyos upang magsilbing patuto sa lahat ng lahat at darating na wakas. At ngayon sa inyo ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan puso't isipan mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamaya po tayo bilang magkapit sa Panginoon. Salamat po.